Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magawa sila. Gagaling sila. Kaya imposible naman na wala silang alam-alam sa mga gagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan, hindi po ako. But if the President or Malacanang succumbs to public pressure for you to resign, wala namang problema. Pag pinalitan ka ng Presidente, okay lang naman sa inyo. Ay, okay lang po. Okay na. As I said, my tenure is at the pleasure of the President. So, Opo, di syempre po, let's deal with the elephant in the room. May ilang mambabatas po ang nagtatanong, bakit nandyan pa kayo sa posisyon ninyo, ba't hindi pa rin kayo nagre-resign? Naku po. well, as I said, my tenure is on the pleasure of the President. So, I'm the one ng Presidente. So hindi po kayo mag-initiate, Secretary. Parang ang gusto ata nilang sabihin na sa kaliwat kanan ng mga nabuking, na bulgar, na privilege speech, na mga katiwalian di umano sa DPWH, sa proyekto, hindi po kayo magre-resign. You will wait for the President to fire you. Well, I think I think the last time I saw the President was actually last Tuesday Wednesday, and he told me to continue the investigations that I'm doing actually. Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction at DPH. Mantakin po ninyo sa lahat ng anomalya dyan sa DPWH at mga ghost project kung saan saang lugar, Bulacan, Mindoro, lahat mga ka-update mayroong DPWH project na billion na mga flood control. Itong kakapalan ng pagmumukha nitong si Bonoan, hindi pa rin ho matutumbasan. Diba? Mantakin po ninyo yun, mismong si Marcos Jr. pa ang nagsabi na ipagpatuloy niya ang pag-iimbestiga sa mga project dyan. Pagpatuloy daw, imbestigahan ang mga anomalyang flood control ghost project. Ganyan po ba ang totoong namumuno, Marcos Jr.? Tanong lang ho, alam naman ho nating alam naman ho nating kaliwat kanan ang nakawan sa mga ghost project. Yung isa, walang natatapos sa mga flood control project na ipinapangako mo. Ngayon, ito lang ang malaking katanungan dyan. Nagsasabuatan ba kayo ni Bonoan, Marcos Jr.? Tanong lang, hindi tayo sa nang-aakusa. Nagsasabuatan ba kayo ni Bonoan, Marcos Jr.? Mantakin mo yan, dapat mismong taong bayan na nagsasabi na palayasin yan sa pwesto, si Bonoan. Tanggalin yan bilang sekretary ng DPWH. Pero anong ginawa ni Marcos Jr., mga ka-update? Samahan niya. Mag-imbestiga sila sa mga ghost project. Tama ho ba yun, mga ka-update? Tama ho ba yun sa mga milyon, bilyon, tsaka trilyong pera na nawawala, nakaluklok pa rin niyang si Bonoan? Ganyan ba dapat ang pamumuno ng presidente, mga ka-update? Tanong lang ho. Tama ho ba yan? Bilyon ang nawawala, pero yung DPWH secretary nakaluklok pa rin. Sasama pa sa mag-iimbestiga. Sino ba ang mga nagbibigay ng pondo? DPWH. Sino ba ang mga pumipirma? Sila tambalos. Kaya dapat yan ang iimbestigahan. Hindi sila yung mag-iimbestiga. Kalukuhan ho yan. Tumama na naman dito ang sinabi ni Magalong na hindi pwedeng ipaimbestiga sa mga representante. Kasi sila ang mga nanggagago, nanggugulo sa taong bayan. Diba? Hindi ho natin nilalahat ng mga congressman o kongresista. May mga tao talagang gahaman sa kapangyarihan, gahaman pa sa pera ng taong bayan.
Di ba? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa sobrang kapal ng pagmumuka netong si Bunuan. Di ba? Pakinggan ho natin yung mga naging pahayag nga niya na pag-iimbestiga dyan sa DPWH Flood Control Ghost Projects na alam naman ho natin mga ka-update nasa bulsa na ho ng mga matatakaw sa pera. So, ibig sabihin, you will be a good soldier. Sabi ng Presidente, ituloy mo yung investigasyon, itutuloy ng Secretary Bunuan. Tuloy. And I will not, tuloy na tuloy, Alvin. I think, I think this seems to be an isolated case. Actually, dito lang sa isang engineering district na ito eh. Kasi, Alin po yung isolated case, Secretary? Yung sa Bulacan? yes. Pero hindi, may Bulacan, may Mindoro, may Negros. Mindoro is just coming up actually. I think hindi ko alam bakit nagkaroon siya ngayon. I just saw it in the media na meron daw revelation si Governor Dolor na may seems to be merong isang ghost project doon sa Nauhan. Isa pa yan mga kablik, yung sa Mindoro, si Governor Dolor, mantakin mo, ayaw papasukin yung gobernador. Ganyan ho katindi, mangurap ang mga tao ngayon, mga kongresista. Hindi naman natin nilalahat katulad na sinabi natin. Pero grabe mga kabdita, grabe na ho yung katakawan nila sa pera. Bilyon-bilyon po ang usapin dito mga kabdi. Tayo nagbabayad tayo ng buwis. Sila, kumakain ng napakasarap na pagkain. Araw-araw yan. Ipinapakain nila sa pamilya nila ang mga galing sa nakaw, ang pera ng bayan. Paano kaya nila nasisikmura ang mga yan, mga update? Diba? Sunod-sunod ang ghost project. Matindi po ang korupsyon ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya itong Bunuan na to, hindi siya dapat ang mag-iimbestiga dyan. Diba? Ipagpaliban nila yan. Ang mangyayari dapat sa Bunuan na yan, tanggalin sa pwesto at ikulong. Yun ang pinakamaganda solusyon dyan mga kapatid. So I'm going to look into it very closely also again. Yung Nauhan na yan, kung meron na talaga ghost project yan sa Nauhan. The moment that I verify ko na merong ghost project yun, then again, these people who are involved actually will have to be sanctioned. Opo. Pero Secretary, doon sa Bulacan, ano po, yung sabi mo, di ba, ang daming mga ghost projects, yung mga tao na dapat umakto doon kasi may certification from DPWH, nandyan pa ba sa DPWH? Wala pa. No, well, nandyan pa sa DPWH but I relieved them of all their functions actually. Ano daw? Sinuspindi mo? Nirelieve ko sila lahat eh. I think they are now in the the regional office. So wala na ko sila dun sa they're not functioning anymore in the district engineering office. Okay. So far, ilan na po ang na-relieve mo? Merong dyan. That was, I think, 2 weeks ago. Opo. Ilan na so far ang na-relieve nyo, Secretary? Lahat ng officials doon sa First Engineering District ng Bulacan. Ilan yun? Mga 10 siguro. 10? Oh. Dito sa Mindoro, ilan na yun na-relieve mo? Wala pa kasi I think this is an ongoing investigation actually. This is ongoing investigation yung kung merong ghost project ba dyan o well, we'll have to look closely into the allegations of the governor. Kasi ang feedback ko dito is the projects na nasira are ongoing projects actually, Alvin. Ongoing projects daw yata yung nasira. Po. So we'll look into it actually. I think because if it is an ongoing project, then I think the contractor has the responsibility to rehabilitate or to redo the work actually. Po. Pero dun sa Oriental Mindoro, yung pinakita ni Governor Dolor, ano po? Yung mga regional directors o yung mga taga DPWH na involved doon, hindi pa ninyo nire-relieve hanggang ngayon? Hindi pa. But I think we are just waiting for the whole report now.
yung report, and I think if it would warrant actually for them to be relieved, then I don't have any to relieve them. Opo. But to be proactive, Secretary, hindi ba kayo nag-conduct ng motu proprio investigation sa iba pang lugar? Kasi yaman yes. nila nagsusulputan, di ba? Sa ibang lugar, para kumbaga unahan nyo na. O di ba? Mismo ito na nga ang nagtatanong kung meron na ba silang alam patungkol sa iba pang lugar na may ghost project. Di ba? Totoo naman yan, mga kapatid. Kung hindi pa na alam, edi imbestigahan na nila. Unahan na nila. Hindi yung ngayon, dada itong si Bunuan. Dapat sa'yo, Bunuan, umalis ka na sa pwesto mo. Mahiya ka naman sa taong bayan. Kilala ka na, Bunuan. Diba? Dapat sa'yo sibakin sa pwesto. Hindi yung makikinig ka pa sa Pangulo mo. Diba? Hindi naman dapat tama o hindi naman talaga tama ang ginagawa ng mga taong gahaman na sa pwestong mga yan. Kasi mga ka-update, billion ang usapan dito. Pera ng taong bayan ang nakasalalay. Diba? Buwis. Tayo ang mga, baliktad nga yung nangyayari ngayon mga ka-update. Diba? Ang gobyerno ang nagseserbisyo sa atin. Pero parang tayo pa ang nagseserbisyo sa kanila. Ganun po ang katotohanan. Diba? Baliktad ho mga ka-update. Mas nire-respeto ang gobyerno kesa sa taong bayan. Di ba? Makikita po natin yan kung paano kakapangyarihan ang isang politiko. Ngayon, etong si Bunuan mga kaabdi, dapat lumayas sa pwesto yan. Magbaba ng pwesto yan at makulong kasi milyon-bilyon ang mga nawawalang pera, Bunuan. Diba? Hindi yung nakikialam ka pa sa investigasyon dyan. Huwag nyo nang ginagago ang tao kasi hindi naman maliit ang utak niyan katulad nyo. Diba? Pinapaikot-ikot nyo ang mga isip ng tao pero wala na kayong maguguyo. Wala na kayong matatarantado sa mga pag-uugali nyo yan na nagmamalinis pa kayo ngayon sa media. Diba? Even two weeks ago, I have already dispatched yung mga validation teams namin all over the country para tingnan nila yung present or absent, yung mga what we reported to the president, the completed projects, and come up with some yung observations nila. And it seems na the report that I am receiving is the projects are there, ongoing. There are some that are have to be corrected, yung mga ganon. But I think yung mga ghost projects na yan, it seems to be very isolated dito sa may Bulacan. Ibig mo sabihin sa ibang parte ng Pilipinas, maayos naman yung pagpapatupad ng flood control projects? The reports that I have received so far, actually, wala naman nire-report na ghost projects actually, Alvin, except for dito sa Bulacan. And top of it is actually there are three engineering districts ata dito sa Bulacan. Magkakatabi yan eh. And there is just only one of these actually is yung may mga sinabing ghost projects eh. Only one of them. Tatlong engineering districts yan Opo. in one province. Sino yung pinaka-in-charge na nirelieve na ninyo, Secretary? Yung former district engineer nila, and then yung new district engineer nila. Sino yun? Can you name names? Well, I think I have said it into the or anyway. Yung former district engineer Alcantara. Yung Alcantara, nabanggit nga po yun. So, relieve yun, relieve? Yes, relieve. Okay. Hindi lang relieve. I float him kasi he was already proposed for Assistant Regional Director in Region 4A. I had to recall yung assignment niya and put him on a floating status for the time being. I had relieved him and put him into the custody of the Assistant Secretary for
for that area. May kakasuhan And ba tayo? Ibang pwede Aba. bang kasuhan? Ay, kakasuhan na. Talaga. We're just collating actually, Alvin, yung mga documents. In fact, I think 2 days ago, I have already issued actually yung kanilang memorandum to explain. Actually, yung for them, I gave them 3 days actually to explain. And within 3 days, if you find not convincing dito, then we have to file all the necessary charges. Opo. Ito yung Including yung mga contractors who are involved as well. Opo. Mga tao namin. Opo, Sec, ito yung saktong sabi pala ni Senator Kiko Pangilinan. Yung quote, kasi baka ma-misquote ko siya. Sabi niya, sa ganitong katinding trilyong pisong halaga ng pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng Public Works, bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Ano po reaksyon niyo? Well, yung trillion pesos that we are talking about is the total allocation yata for the last 4 years, no? Mag-e-explain ka pa sa 1 trilyon. 1 trilyon pa rin ang nawawala, bunuan. Di ba? Kahit na anong ikutin mong pagdadakdak dyan o pag-shield mo sa sarili mo, wala. Trilyon pa rin ang nawawala, bunuan. Sa 1 taon, magkano nawawala? 300 billion. Ganun po kalala ang administrasyon ngayon ni Marcos Jr. Tapos kayo mag-iimbestiga. Ano yan? Patawa ka dyan. Patawa ka. Dapat sa ikulong. Bumaba ka na sa pwesto mo, mahiya ka naman sa taong bayan, bunuan. Mahiya naman kayo ni Marcos Jr. sa mga anomalya niyong ginagawa. Diba? Trilyon ang usapan. Kahit habang buhay tayo magtrabaho, mga ka-update, hindi ho natin kikitain yung ganyang kalaking pera. Pero ang mga matatakaw dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., binubulsa lang ho nila, nag-i-enjoy sila sa pera ng taong bayan, sa buwis ng mga Pilipino. Diba? Ganyan ho kalala ang admin ngayon. Diretsahan lang po. Last 4 years. We're talking of a very specific area na meron mga nakita namang itong mga ghost projects or hindi ginawang mga partly completed projects. And what I'm saying is actually the trillion peso budget sinasabi natin is what is now being validated. And we hope that wala akong makita ulit na yung mga ghost projects na sinasabi natin, no? Okay. Sana raw wala ho siyang makitang ghost project. Napaka-imposible naman yan, bunuan. Napaka-imposible. Milyon, bilyon na nga yung mga nabulsa ng mga ibang kongresista dyan sa ghost project. Tapos, mananalangin ka pa kung kailan kayo nabuking. Kung hindi pa pinakilaman ng Senado yan, nila Kong Dante Marcoleta, hindi ho natin malalaman o mabubuksan ang mga anomalya na pangungurakot dyan sa flood control project ni BBM. Diba, napaka-imposibleng wala na. Imposible hong wala ng ghost project. Sigurado meron pa ring lugar na binigyan ng malaking pondo, around 50 million, sabihin na naman natin, katulad dito sa Bulacan, nabulsa na naman. Diba? Ganyan kalupit, ganyan katindi magnakaw ang mga ibang kongresista ngayon. Diba? Diretsahan lang, mga abdi. Matinding-matindi. Nakakapandiri ho. Si Kamanggagawa Representative Elijah San Fernando naman, Secretary, ang turan niya, sabi niya, kung may kaunti pang kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na riyan. Ano reaksyon mo? Wala, okay lang sa akin. Wala naman akong dito, but I just got some instructions of the President to continue kasi yung investigations that we are doing.
So, ibig sabihin, And rather than... my tenure is at the pleasure of the President naman, Alvin. So, wala naman pong paramdam na kumbaga parang, ops, mukhang nag-iba yung himig ng presidente, mukhang papalitan na ako ah. Wala namang ganun. I don't feel that way, actually. Okay. So, ang importante dyan, hindi mawala yung investigasyon. Kasi importante sa taong bayan, Secretary, na may investigasyon at may managot. Sa palagay mo ba may mananagot dito? Absolutely. Palagay ko, if there is a ghost project, then somebody has to be accounted for. Sa palagay nyo ba may mananagot na politiko rito? Well, this is one thing that tingnan natin in the course of investigations. Panigurado at panigurado, may mananagot dyan. Yun na lang naman yung pinakamadaling sabihin. Diba? Dapat manugot din itong si Bonoan, mga kapatid. Mantakin nyo sa 3 taon o 4 na taon, sabi mo na 3 taon, 300 billion na nawawala. 1 trillion pala, 300 billion kada taon. Dapat managot yung mga sangkot lahat dyan sa DPWH. Lahat ng anomalyang pagnanakaw, pambubulsa sa kaban ng bayan, kailangan managot kung sino-sino ang mga dawit dito. Diba? Dapat kayong managot. We will base it on documents that we can gather actually. Alam mo naman kung minsan wala namang mga pinipirmahan yung mga iba. Actually, yun ang susunod kong tanong sa iyo. Paano pagbulong-bulungan lang? Alam mo yon, yung hindi documented Paano mo kakasuhan yung politikong involved kung wala namang paper trail unless mag-squill yung nagbigay ng pera sa kanyang kontraktor o taga-DPWH secretary? Yun lang. But it has to be documented as well. Hindi lang squill na verbally. They have to do it dapat documented. Opo. At dapat po talaga may managot. Kasi nang gigigil po ang taong bayan. Yung alam mo yun, yung pera ng taong bayan na nanakaw. Tama po. Lahat naman kami talagang we have to go to the bottom of it actually. And siguro, I think ang kwan ko lang dito is we have to see to it that we are serious in seeing to it na yung mga ganitong klaseng corruption or has to stop. The president is very serious about it, and if anybody will have to be sanctioned. Pinagtatanggol niya pa yung amo niya na very serious about it. Paano naging serious? Kung hindi pinagkailaman ng Senado yan, wala naman mangyayari. Diba? Nung tinanong siya nung nakaraan, wala daw siyang alam dyan. Tapos ngayong pangalawang interview niya, mga ka-update, galit daw siya. Galit daw ho ang Marcos Jr. Diba? O paano kung hindi napakilaman yan sa Senado, sa Blue Committee? Diba? Kung hindi pa ho binuksan ni Kong Dante Marcoleta, anong mangyayari? Tenga na naman ang flood control. Diba? Ganyan ho ang mga taong yan. Kahit na anong pagtatakip nila sa sarili nila, tsaka sa mga amo nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Diba? Or maano dito, let it be a lesson to everybody that we are serious in our campaign against shenanigans and corruption. Kung meron man. Opo, but if the President or Malacanang succumbs to public pressure for you to resign, wala namang problema. Pag pinalitan ka ng Presidente, okay lang naman sa inyo. Okay lang po. Okay na. As I said, my tenure is at the pleasure of the President. So, narinig naman ho natin na let this be a lesson, sabi niya, di ba? Naging lesson din yan sa ating mga kababayan na bumoto dyan kay Marcos Jr. Alam naman po natin maraming nagkamali na bumoto dito. Pero narinig nyo naman po, si Bonoan mismo nagsabi, corruption. Di ba? Sa kanya na galing. Sa kanya na galing na maging lesson ito. Hindi lang sa taong bayan, di ba?
Naging lesson kasi mga kapatid, pangungurap nga. Matinding korupsyon ho ang nangyayari ngayon sa admin ni Mas Marcos Jr. Ngayon mga kapatid, isunod naman natin itong si Magalong na di umano hindi daw siya maghihingi ng tawad sa eto po. Simulan na po natin para matalakay din natin ito. Hindi ako magsosorry. Itong mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa tiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanilang matutino. Yan. Pero masama. Pinabay. May punto ng vista naman ho itong si Magalong na hindi naman niya kailangan humingi ng dispensa lalo na sa mga kongresistang kumukurap. Hindi ho niya kailangan maghingi ng sorry sa mga alam niyang nagnanakaw. Diba? Totoo naman ho yan. Hindi niya po kailangan humingi ng dispensa kung natamaan itong isang kongresista, 5 kongresista, 10 kongresista sa mga anomalya na ginagawa. Diba? Hayaan lang natin. Pinabayaan. Nanahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa-kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Kaya, hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magaling sila. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam sa mga gagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Binatigos din ni Magalong ang anyay kawalan ng accountability ng ilang contractor, mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniya ay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Ayun nga ho, tama naman po talaga. Magalong, ang kongresista, ang mga sangkot dyan sa Ghost Project, sa DPWH,
ang kailangan humingi ng dispensa sa taong bayan, hindi yung siya, kasi hindi naman nga siya nakikialam o nangungurakot. Sinusuplak niya lang ho kung sino talaga ang mga tarantadong mga animal na gumagastos sa pera ng bayan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video mga bita. Maraming salamat po sa inyo.